4 years. 1, 2. 4 years na? 3, 4. Ang favorite memory ko sa Phoenix, definitely yung mga endless na tawanan, yung mga sleepless nights, yung mga ganong bonding na you will never expect that you're gonna have with random people. Ano nga bang pinaka-favorite kong memory dito sa Phoenix? I would say when they gave me the opportunity to create and be the head admin of Cygnus branch. Pinaka hindi ko makakalimutan na memories dito sa Phoenix PH is yung naging part ako ng contest ng isang branch, which is yung Himig Elite. Himig Elite, at hindi ko po ine-expect na one of the winners po ako doon. Maybe not the champion, but at least one of the winners. Ang pinaka-favorite ko na memory dito sa Phoenix is nung napasali po ako sa anniversary ng Phoenix Elite, which is yung style couture. Ang favorite memory ko dito sa Phoenix ay nung manalo ako bilang isang grand champion sa Himig Elite Season 1. Doon pa lang nagsimula ang journey ko dito sa Bicol at nakilala ko bilang isang mang-aaw. Alam nyo, ang pinaka-best memory ko sa Phoenix is yung small moments whenever we're together personally. Okay, kapag may mga planong outing, yun yung pinaka-big or main event. Pero yung mga small moments within that big event, like example, ilang beses na kami pumupuntang Bigo Gala. Yes, sige, inaabangan mo yung Bigo Gala, pinaghandaan mo siya, pero yung mga small moments papunta sa Bigo Gala, yung nag-aayos kami, yung tawanan namin kapag tapos namin sa event, like mga tawanan, iyakan, habulan, kulitan, lahat yun. Mga bloopers namin, yun yung mga gustong kong part. I think yun yung mga bagay na hindi mo mapepeke or hindi mo na mauulit. Ang pinaka-favorite na memory ko dito sa Phoenix is kapag may mga event or anniversary yung Phoenix, kasi solid yung bondings at the same time nakikilala mo yung tao sa personal or mismong nakakausap mo sa personal. Syempre iba pa ng online, iba pa rin ang face to face. So yun ang pinakamagandang memory. Yung nag-create kami ni na BFF Rica ng Mr. Bigo Ambassador. Yan, napakasaya dyan during yung time namin yan. Yung moment po na na-recruit po nila ako, kasi po ang Phoenix PH po talaga is talagang na-bring out nila yung best sa akin, and talagang binigyan ako ng opportunity na syempre nung una po hindi naman tayo ganun malakas, pero talagang gumawa ng paraan si Phoenix PH para naman mabigyan ng chance yung mga kagaya ko rin po, and little by little hanggang sa narating ko na po itong pagiging agency manager, and all thanks to Phoenix PH po. Nagkaroon ako ng kaibigan, at kapag every month talagang nagtutulungan kami, dun ko na-appreciate sila na parang hindi lang sila nag-benefit sa akin, pati din ako sa kanila. So, dun pa lang sa pagtutulungan. Kung nagkaroon ng meet and greet noong anniversary ng Phoenix, na kung saan nakita ko, nakilala ko, nakadaupang palad ko personally si Tatay, and also yung ibang mga officers, and syempre yung ibang mga hosts. So tuwang-tuwa po yun, at isa po yun sa hindi ko malilimutang memory, na first time ko rin na lumabas, na makipag-meet ng mga kakilala ko pa lang sa Bigo Live Philippines. So, I was in Manila and first meet up sa iba't iba pang officers at members ng Phoenix PH. Grabe yung pag-welcome, grabe yung pag-approach sa akin as in, and it was so worth it na pumunta talaga ako. Kailangan na talaga akong pumunta kasi yun na nga, kailangan natin magpakita and kailangan na natin i-expose yung kagandahan natin. So, shout out kay Tatay pala, ang pogi mo. Yun lang. When I became an official member of the BLK Agency Phoenix, nung nag-guest ako
sa I Motivate ni Chito. When I was asked to be a co-host ni RG sa kanyang Gina G Live, nung nakilala ko in person some of the BLK agency officers, and just recently, syempre, yung first time kong napanood at na-witness ang Bigo Live Philippines Mid-Year Gala, wherein Tatay Mateo received 2 major awards. Sobrang nakaka-proud kasi part na nga ako ng Phoenix PH. Favorite memory ko dito sa Phoenix is yung unang nag-live ako, tsaka yung makareceive ng mga random gifts sa mga random na tao. Yung kung paano ako nag-start as Bigo. As in, wala akong idea. And then dumating yung point na gusto pala yung kalta. Hanggang sa tinawag nila akong si Boy Cortina. Every night ginagawa ko yun. And then masaya siya kasi nakaka-receive ka ng gift galing nga sa mga hindi mo naman kilala. Natutuwa sila. Dun yung first moment talaga na sabi ko, wow naman, ganito pala siya. Siyempre, yung makita sila personally because hindi naman lahat ng agency dito sa Bigo Live is kaya mag-gather ng mga ganyang gathering. Pero Phoenix PH is Phoenix PH and they will handle it. Ang sarap isipin ang bawat oras na nakakakilala ko ng mga tao na bagong kaibigan sa iba't ibang parte ng Pilipinas through this platform. Nakakakilala na nagiging kaibigan at kalaunan nagiging kapuso at kapamilya. Yung nag-stop na akong magpakota kasi hindi ko kayang mag-live ng ilang oras o kahit na isang oras doon sa Bigo kasi sobrang bigat niya sa phone ko, parang hindi niya kinakaya. Pero at least naging OPK officer ako, okay na din. Ang nakakalungkot na moment ko sa Phoenix siguro is when you have to accept the fact that people always come and always go at the same time. Kasi hindi lahat ng taong makikilala mo dito will eventually stay with you na long term at yung iba ay saglit lang or dadaanan ka lang literal. So again, don't be too attached. Siguro yung mga host na lumilipat ng fam at saka ng agency. Lalong-lalo nang nakakalungkot yung mga host na nag-quit Bigo. Kasi I believe that the moment that we hire them, we see potential in them. So nakakapanghinayang lang yung iba na napanghihinaan ng loob kaya nag-quit Bigo. Yung nakakalungkot na part naman siguro is when you need to cut off some of your dearest friend na tinuring mo ng parang kapatid in and outside Bigo. Yun yung nakakalungkot. After nung party ng December, nung tomorrow niyan, biglang may unexpected na nangyari and ayun na nga, people come and go and yung parang sasabi ko na nawalan ako ng gana that time. Sinasabi ko na okay lang, ganyan naman talaga ang buhay. Merong aalis talaga sa buhay mo at merong ding mag-stay at magtatagal sa atin. Yung mga kaibigan kong paunti-unting nawala na or nagpapahinga lang magpakota or yung iba naman nagkikip na talaga because of their personal problem. Minsan ikaw na lang yung mag-isa mag-bibigo, nag-host, ikaw na lang mag-isa kasi maghahanap ka ulit ng panibagong kaibigan. Yun yung pinakasal para sa akin. Ang nakakalungkot na moment ko dito sa Phoenix ay yung may mga kaibigan akong lumilipat sa ibang family. Kasi may mga memories na hindi na kailanman mababalik. Pag merong kaming mga ka-fam or host na pinipili na lumipat sa ibang agency or sa ibang family, yun siguro yung isa sa mga bagay na nalulungkot ako because naibibigay naman lahat ng pwedeng gawin, just that mas pinipili pa rin nilang lumipat sa iba. Yun siguro yung pinakamalungkot na moment ko here sa Phoenix. Yung mga close ko na friends, nakabanding ko na magpapahinga muna bilang host. Siyempre, meron din po silang kanya-kanyang buhay, may mga nag-aaral po, may nagtatrabaho. So, yun po, nalulungkot po ako pag may mga umaalis po or nagpapahinga.
Siguro, ang nakakalungkot lang is yung mga nagsiselayasan na host. Ang katulad na lang ng like ko sinasabi is be productive lang, be responsible lang. Kasi guys, sa mga regular host dito, alam nyo lang hindi namin kayo kinikare. But actually, gaya na sabi, we care you guys. Siyempre, may kasiban tayo na ang blessings ay magsisimula sa inyo. Tatlabawin nyo yan. Pag nagtrabaho kayo, bibigyan kayo ng Lord ng maraming blessings. Diba? So, ganun din, diba? Ang nakakalungkot lang, pag nagba-brown out, kasi naglolo ko yung connection, di ba? At saka pag nakakalimutan kong bayaran yung internet, yun ang sad moment. Yung pinaka nakakalungkot is pagka may nag-aalisan or kapag nababawasan yung mga members namin, kasama nyo na sila before or na-meet nyo na sila before, then malalaman na lang natin na parang yun, gusto nila mag-explore or aalis sa family natin. Ang nakakalungkot na moment ko po siguro dito sa Phoenix, syempre po is, siguro hindi naman natin may iwasan, syempre yung mga nagiging kaibigan po natin na naging inactive, ganyan. Pero, ganun po talaga siguro no. Siyempre, yung mga na-build nyo na friendship, siyempre, sila yung kasama mo sa hirap, sa ginhawa, sa sarap, sa pagod, sa puyat, pero on one click, bigla na lang silang mawawala because we have a lot of priorities in life, and in a long run, magiging part na lang sila or magiging history na lang sila ng journey mo dito sa Bigo Live. And naniniwala rin naman ako kapag may mga taong umaalis, meron namang dumarating na alam kong much better. Ang pinakamalungkot na part about being here is understanding. Actually, it's just the understanding Hindi nga yung actual thing, but it's more about understanding that, yeah, people come and go. Hindi lahat ng makakasama mo ngayon, makakasama mo ng matagal. So, masakit siya kasi you have to understand. And, yan. Siguro not everybody has that realization yet na minsan, yung mga taong nakakaintindi or tinatanggap na lang yung realidad, masakit siya sa part namin, especially for us na mga heads. Ang gusto ko po ma-experience is yung mga events po ng Phoenix po. Excited po ako lagi tuwing may mga pakulo po, mga events po na lahat po kami ay nakikilaho, at also nagiging bonding na rin po namin mga magkakaibigan at mga kapwa-host po. Optimistically, I wanted to see or witness how Phoenix Agency will eventually grow or expand more for the next years, not just with the branches itself, but definitely as a whole. Ang gusto ko pang ma-experience sa Phoenix PH is syempre yung marami pang mga taon. So, syempre, hindi ako papayag ng 4 years lang. So, dapat ma-experience ko yung 5 years, yung 6 years, yung 7 years, and so on and so forth. Ang gusto ko namang ma-experience is, gusto ko ma-experience na lalo pang lumawak yung Cygnus branch. Ayun. Maraming pang makilalang bago, luma, at yung mga hindi ko pa nakikilala mga matatagal na. And marami pang matulungan na mga gusto mag-Bigo host under Phoenix PH, maging part namin. Maraming matulungan pa at talagang dagdagin kami sa kanila ang pag-Bigo host. Everything na mga possible na pwedeng mangyari is either malungkot o masaya, because I believe na sa bawat lungkot, sa bawat saya, sa bawat success ay meron tayong mga learnings, at dun ako excited palagi na mag-learn, makagain ng panibagong learnings sa iba't ibang mga pangyayari or mga mangyayari pa in the near future. So dun ako excited. Naglulook forward po talaga ako sa mga upcoming events. Kasi po, sobrang galing lang ng mga tao or ng mga officers behind it. Kaya nai-excite po kung ano naman yung mga pasabog. Yung makatrabaho ang ibang branches, tulad ng paggawa ng mga events, or magkaroon kami ng connection sa isa't isa para mas mapanatili ang magandang pagsasamahan dito sa Phoenix. One or yung major reason is to help and discover more talents. Yung mas lalo pang lumaki yung family at marami pang matulungan na kumita dito at mabago ang buhay.
And one of our goal here is to help and build future leaders. So I'm really excited and really looking forward to that. Sana marami pa rin tayong matulungan, madami tayong na-invite and ma-recruit. Gaya ko, natulungan ako ng Phoenix PH and sana marami tayong matulungan. Ano pa ba ang mga gusto kong ma-experience sa Phoenix? Makasama mo yung ibang mga members na galing sa ibang nation. Babagsakan ako ng King of Legend. Imposible? Hindi. Kasi, basta merong determinasyon at dedikasyon, samahan mo pa ng positivity, so yung imposible ay magiging posible. Diba? Pag-expand, more expansion from the Phoenix 2 agency, lahat ng mga pillars, lahat ng agency na affiliate ng Phoenix 2. Yun, gusto ko pang maranasan yung more ideas ni Boss Mateo at saka yung mga pillars ng agency. Sa nakakilala sa akin, yung matagal na talaga, 4 years na talaga ako dito sa Phoenix. Kasama ko talaga si Tatay, and that's why I'm staying, because of Tatay. Masasabi ko na worth it yung pag-stay ko, pagiging loyal ko sa kanya kahit madaming nag-offer sa akin secretly, and dahil lang talaga sa isang tao, and it was Tatay talaga. The best talaga si Tatay. Ba't pa ako nagstay? If you're gonna ask me 2 years before, I'm really gonna say I stayed because of Tatay talaga. I would always say Tatay, it's because of him. It's not because naawa ako na maiiwan ko siya, it's just because I trusted his leadership, his leading. I would always say that. But, isa rin sa main reason why I stayed, because I believe in the potential of what Elite can bring. I believe in my members and I see how much they believe in me. So, yun, we trust each other. Yun nga eh. Ang dami nagsasabi na, diyan ka na dedehado, you trust so much. You trust so easily. Pero, can you even really say na you've committed yourself if you don't trust or give trust to the people you're working with? I think kailangan mong sumugal. I've experienced, especially this year, grabe, antindi ng aking pinagdaanan. But looking at my officers, looking at the members, I think they are worth it. Nagstay ako sa Phoenix dahil dito ako nag-umpisa. At higit sa lahat, isa talaga sa mga kung ba't ako nagstay, yung paano kami itrato ni Tatay. Lalong-lalo na sa akin, na the way paano niya i-manage yung problem. Doon pa lang, masasabi kong, ay, dito lang ako sa Phoenix. At higit sa lahat, minahal ko yung trabaho ko dito, minahal ko yung branch ko, at higit sa lahat, mahal ko ang Phoenix. I stayed in Phoenix not just by choice, but definitely because I love what I'm doing. And there's a lot of things in my head that I wanted to pursue futuristically na makakapag-contribute ng good one sa agency. Dahil naniniwala ako sa kasabihan na it's not always about the money, but it's always about the people na nakakasama at nakakasalamuha mo. At pinaramdam ng Phoenix na hindi ka iba. Kaya ako nag-stay dahil may mga taong naniniwala sa kakayahan ko at palaging pinupush ako sa anong kaya kong gawin. And also, marami akong natutunan para mag-grow ako sa sarili ko. Nagstay po ako sa Phoenix, hindi po dahil sa may permanent na sweldo, kundi dahil po sa mga katrabaho ko na naging kaibigan or more likely naging pamilya ko na din po. Siguro kaya ako nag-i-stay sa Phoenix kasi ang masasabi ko lang, Phoenix is one of a kind. So, napaka-generous po ng Phoenix when it comes to caring their hosts, their people. Napakaganda po ng management. Ang powerful at amazing po ng mga bumubuo nito, yung mga officers. And talagang hindi po sila madamot magbigay ng opportunity. Naramdaman ko talaga yung pagmamahal ni Tatay Mateo sa akin. Tsaka yung mga ibang managers and yung mga members. So yun, napamahal na ako sa Phoenix kaya nag-stay ako and grabe. Doon ko lang na-experience yung solid na manager. Yan, si Tatay Mateo, love you tayo.
The Phoenix PH taught me and molded me to be loyal, and I am very thankful sa Phoenix PH. Phoenix PH gave me an opportunity to showcase my talent and ipakita pa kung ano pa ang kaya kong ibigay. Nagstay po ako sa Phoenix, hindi dahil para lang kumita ng pera, but because the friendship itself. Pinakamahalaga po sa kanyang pagkakaibigan na nabuo po namin sa Phoenix. Siyempre, ang pinakauna-unang reason ko is si Tatay Mateo. Pangalawa, si Ate Lika, aking manager sa Elite, and ang ibang mga officer din sa Elite. Even my friends sa Elite and sa other branch under Phoenix PH, iba talaga yung nagiging bond sa pagla-live, iba talaga, yun the best. Talagang very approachable ang mga officers sa Phoenix, yun talaga. And hindi nyo makakuha yun sa iba. Hi everyone! Today marks the 4th anniversary of Phoenix PH and Phoenix Agency, and I couldn't be prouder of how far we've become. Nagulat ba kayo sa hairdo ko? It's a nice feeling to think about on how long we've been together. I know some of you has been with me from the very start, and I'm so happy that you've been staying with us for the last 4 years. Looking back sa 4 na taon ng ating pagsasamahan, napakasarap sa pakiramdam na makita na marami sa ating mga hosts ang nag-grow. Although marami sa atin ang mga nag-alisa na at nagkanya-kanya ng mga buhay, pero napakasaya sa pakiramdam na yung mga nag-stay ay nandito pa rin at nagpapatuloy sa kanilang mga career dito sa Bigo Live. Ang sarap balikan nung mga oras na nagsisimula pa lamang ang Phoenix, kung saan kakaunti pa lamang yung mga supporter, yung 12K na quota is napakahalaga na, malaki na yung kumota ng 25K. But seeing all of the help of our officers, yung tulong and contribution that they are spending sa ating mga hosts really reflects on how far we've become. From all the awards, all the top rankings, all of the activities na pinagsama-samahan natin, ang saya sa feeling na naabot natin yung gantong katagal ng pagsasamahan. Pero yung 4 years is just a number. Hindi natin namamalayan na sa araw-araw na pagsasamahan natin kung saan merong mga kasiyahan, kalungkutan, may mga broken-hearted, sometimes we have confrontations, hindi natin namamalayan na ang tagal na pala natin nagsasama-sama. And that is what important. The memories and the camaraderie that we created for the past 4 years. There was a time na I'm about to give up Phoenix PH because sobrang daming mga demands sa buhay-buhay. I know some of you and most of you also experiencing na magkaroon ng mga personal na problema, diba? Na broken kasi ako. Joke lang. Every time na may mga face-to-face activities like meet-up, parties, at nakikita ko yung mga saya at ngiti during our face-to-face bonding, doon nag-i-ignite lalo yung fire ko na ipagpatuloy at palakasin pa ang Phoenix PH. Not only palakasin, but also to give opportunity sa ating mga officers at sa ating mga hosts to really have a comfortable lifestyle through earning here sa Bigo Live. Every time I felt so drained and exhausted, bumabalik lang ako dun sa core purpose na meron ako para sa Phoenix, and that is transforming ordinary talents into extraordinary achievements. And nakikita ko yan sa mga bawat miyembro natin dito sa Phoenix. Every day, my heart is very passionate and burning with desire na palugiin at palakasin pa ang Phoenix and extend ang ating community not only with Bigo but with every opportunity that we could get. 4 years is just a beginning, and I'm so excited what the future holds for all of us, lalo sa mga coming opportunities that we could get. Especially sa ating mga officers, I have created a career path plan para sa inyo because my dream is all of you officers would have an amazing and comfortable life
dito sa ating community, dito sa Phoenix PH. Iiyak na ako. Happy 4th anniversary, Phoenix. Let's keep shining and reaching for the stars together. I love you. Happy 4th anniversary, Phoenix PH. Happy 4th anniversary to us, Phoenix PH. I'm so glad, I'm so humbled, I'm so grateful to be part of this amazing and growing family. Congratulations sa ating mga officers, sa ating mga managers, overall officers, ayan, at sa mga resellers nating admins dyan, and also sa aming mga cluster heads, Ryan and Vert, ayan, at sa lahat na officers ng Primary Reality at sa iba pang mga agency under Phoenix PH. Congratulations to us because we've been a part. Naging parte tayo ng 4 na taon ng isang pamilya na matatag, solido at nag-aalab. I'm so proud to be Phoenix, guys. For Tatay, thank you so much for loving us every day. Thank you for the support and the guidance and the wisdom. I love you so much. God bless po. Happy anniversary Phoenix PH and happy anniversary Tatay Mateo. More anniversary to come. Happy 4th anniversary, Phoenix PH! For Tatay Mateo, happy 4th anniversary, Tay. Thank you for being an amazing leader. You are a true inspiration to us, everyone here. And to all Phoenix family, happy anniversary, everyone! Happy 4th anniversary to Phoenix 2 Agency and Phoenix family. More blessings to come, more favors to come, more traditions to come. God bless sa iyo, Boss Mateo, and to the pillars of Phoenix 2 Agency and family. Yan lang kayo at maraming papakulos VP Leo. Happy 4th anniversary Phoenix PH. Sa tatay namin dito sa Phoenix, si Tatay Mateo. Congratulations and thank you po sa pag-alaga sa lahat ng tao dito sa Phoenix. God bless you po. More years to come. Sana tumagal pa yung Phoenix. Happy 4th anniversary Phoenix PH. Congratulations Tatay sa 4 na taon at sa mga idadagdag pang taon. And I hope and pray na mas lalo pang magtagumpay, lalo pang mag-soar high ang Phoenix PH. And I believe na mas marami pa tayong matutulungan, mas marami pa tayong pwedeng gawin para mas marami tayong maabot na mga future hosts natin. Happy 4th anniversary, Phoenix PH. And congratulations, Tatay Mateo. And love you guys. Happy 4th anniversary, Phoenix and Tatay Mateo. Congratulations! More blessings and more years with you, Tatay and Ate Rica, and more officer and more people. Happy 4th year anniversary, Phoenix PH. Congratulations, Tatay Mateo. Tatay Pogi, congratulations po. And maraming salamat po sa lahat ng mga na itulong mo po sa amin. At sana Tay, hindi pa to yung last na magkakaroon ulit ng anniversary. At more anniversary pa Tay. Happy 4th anniversary, Phoenix PH! Congratulations nga pala sa ating Tatay Mateo. Also, sa lahat ng bumubuo ng Phoenix PH. More years, dedication, success, and also bondings to come. Love ya! I am forever grateful and thankful, of course, to Tatay Mateo because without you, this would not be possible. Hindi mabubuo ang pamilyang ito. Congratulations, of course, and thank you so much sa lahat ng bumubuo ng family ng Phoenix. And I'm really looking forward in celebrating more anniversaries with you all. Cheers! And again, happy 4th anniversary. God bless you and more power. Happy 4th year anniversary, Phoenix! Ayan, congratulations po kay Tatay Mateo. Dahil sa'yo po, Tay, ay andito po kaming lahat. Sana po ay magpatuloy tayong mamayagpag para po marami pa tayong matulungan. Thank you so much, Tatay Mateo. Happy 4th anniversary, Phoenix PH! Congratulations po, lalong-lalo na kay Tatay at sa atin pong lahat. More anniversaries to come! Kala nyo,
mag-greet ako. Hindi. Dahil ako nag-edit na ito, mag-greet ako sa live na lang. So, end na natin to. Thank you so much. Okay, predict ko lang yung future ha. Teka lang, si Liam nang magsasabi. Liam? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. One look and then you iba na. Malagkit, dumikit ang tingin